Mahal ko ang kalayaan ko at masaya na ako sa kung anong meron ako. Nakikipag-sex ako sa iba't ibang babae kung kailan ko gusto. Tanggap ko na ako ang pinakamahilig sa aming magkakapatid. Well, it's my libido's fault. Tanggap ko rin na ako ang pinakababaero pero lahat ng babaeng dumadaan sa akin ay tinatrato ko ng tama. Pagkatapos makapag-sex ay kinakausap ko ng maayos, hindi yung iiwan na lang na parang kondom na ibabasura pagkatapos gamitin. Hindi man ako nag-uulit ng babaeng kinakama, at least nare-respeto ko pa rin sila. Hindi ko man sila sineseryoso, at least ipinaparamdam ko naman na dapat silang alagaan. At higit sa lahat, sa kabila ng pagiging babaero ko, may sarili akong batas. Yun ay sinisiguro kong ang babaeng ikakama ko ay hindi pa dumadaan sa kahit na sino mang kapatid ko. Kahit naging fling lang nila ay hindi ko pinapatos. Ayokong may makakompetensya sa mga kapatid ko. Magbibigay at magpaparaya ko kung kinakailangan. Mabuti naman hindi lang puro ulo mo sa babang ginagamit mo. Sarkastikong tugon ni Kuya First. Napakamot na lang ako sa bato ko dahil sa pananabong na ginagawa nila. Wala namang problema doon, bro. But always remember, ang babae ay nananatiling babae at hindi sila dapat pinaglalaruan. Pangaral ni Kuya Second. Walang pagdadalawang isip akong sumang-ayon dahil alam kong tama ang mga sinabi niya. I know, pero sa ganyang bagay mukhang hindi dapat akong kausapin at dapat pangaralan. Makahulog ang sambit ko at ngumisi sa gawin ni Ford. I'm innocent, sabi niya, kaya mapang-asar kaming nagtawanan. Nagpatuloy ang pagpapangaral nila sa akin na palagi namang nangyayari. Pasalamat ko lang at wala si Mommy, kaya hindi naririnig ang usapan namin dahil kung hindi ay kahit abutin ng gabi hindi matatapos ang sermon niya. 7 kami magkakabatid at pare-pareho kaming sakit sa ulo mula pagkabata, lalo at lahat kami lalaki. Kaya naiintindihan namin kapag ganoon siya. But as much as I understand my mom, ayokong marinig ang mga nakakabingin niyang sermon. Masakit sa tenga. Kuya, huwag ka nang sumabay sa akin dahil busy ako. Yamot na sabi ni Seven na pilit akong pinabababa sa sasakyan niya. Tapos na kami mag-agahan at pupunta na siya ngayon sa kanyang ospital. Kaya naisip ko na makasabay pero mukhang ayaw niya base sa pagtataboy niya sa akin. Nagsialisa na silang lahat kaya sa'yo na lang ako pwedeng sumabay. Natatawang sagot ko at mabilis na nagkabit ng seatbelt dahil sa ginawa ko ay mas lalong nabakas ang pagkayamot niya. Busy ako. Seryosong sagot niya. Alam ko, para namang makakaistorbo ko sa'yo. Ginulo ko pa ang buhok niya pero tinapik niya ang kamay ko kaya mas lalo akong napahalakhak. You're right, hindi ka nakakastorbo, kundi nakakasira ka ng trabaho na may trabaho. Inis na talaga siya. Kahit siya ang pinakabunso sa aming apat ay siya naman itong seryosong seryoso sa buhay na parang may pamilya, gayong wala naman. Bihib ako ngayon, promise. Itinaas ko pa ang kanang kamay ko pero mukhang hindi siya kumbensido. Ilang beses ko nang narinig yan. Napapailing na tugon niya bago napipilitang buhayin ang makina ng kotse niya. Naintindihan ko kung bakit ayaw niya akong pasabayin dahil kapag sinabi ko sasabay ako ay ibig sabihin mag-stay ako sa trabaho niya. Sa aming 7, ako ang pinakamaluwagang schedule at ang ginagawa kong tambayan ay ang mga trabaho nila. At hindi lang isang beses na nasisira ang mga aparato sa ospital niya dahil sa akin. Curious lang naman ako kung anong gamit ng mga iyon at dahil sa curiosity ko ay nasisira ko sa huli. Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung research mo? Irita pa rin siya habang nagmamaneho. Kaya nga ako sumasama sa'yo. Komportable akong sumandal sa upuan at pumikit dahil inaantok ako. Ewan ko sa'yo, kuya. Sumusukong sagot niya. Napangisi na lang ako at hindi na nagsalita pa hanggang sa huminto ang sasakyan. Kuratong napadilat ako dahil sa pagtataka ko kung bakit huminto agad kami, gayong halos kalahating minuto ang biyahe papunta sa ospital niya. May kakausapin lang ako bago tumuloy sa trabaho. Lumabas na siya ng sakyan at doon ko lang nakitang nasa parking lot kami ng General Hospital na malapit sa mansyon. I have a meeting at baka matagalan ako. Sige lang bro, kaya ko na sarili ko. Tumango siya habang inaayos ang semi-formal white polo shirt niya. Sige kuya. Lumabas ako ng kotse niya nang makapasok na siya ng tuluyan sa ospital. Malakang ospital na ito kaya hindi na ako nagtataka kung marami rin mga pasyente kahit sa labas nito. Ngumingiti ako sa bawat nakakasalubong ko habang nakapamulusang naglalakad papasok. Panay ang tingin at pagmamasid ko sa paligid. Kinakabis ako ang bawat galaw ng mga tao at bagay sa paligid.
Sanay na rin naman na ako nakakita ng mga tao sa ganitong mga klaseng lugar dahil madalas din ako sa ospital ni Seven at minsan na rin ako sumasama sa kanyang medical mission. Halos mapasipol ako nang makita ang isang nurse na napaka-sexy sa suot niyang uniform na dumaan sa harap ko. Nurse! Pagtawag ko sa kanya at agad na hinanda ang matamis kong ngiti nang humarap siya sa akin. Nakita ko ang pamumula na magkabila niyang pisngi at panlalaki ng mga mata nang makita ako. Yes. Nautal siya nang sumagot at pasimpleng hinawi ang buhok papunta sa likod ng tenga niya. Typical reaction ng mga babae kapag nginingitian ako. Pwedeng pakicheck ng puso ko? Kunwari, ngumuwi ako at sinapo ang dibdib ko. Mabilis siyang lumapit sa akin na bakas ang pag-aalala. Ano pong masakit? Wala naman. Gusto ko lang ipacheck kasi biglang lumakas ang tibok nito nang makita kong kagandahan mo. Kinindatan ko siya. Mas lalong namula ang magkabila niyang pisngi. Kagat labi siyang umiti sa akin. Ang gwapo niyo po, sir. Thank you. Bagay nga tayo eh. Gwapo ako tapos maganda ka. Inisang hakbang ko ang pagitan namin at bumulong sa tenga niya gamit ang mapang-akit kong boses na nagpapahina sa tuhod ng lahat ng kababaihan. See you later. Inayos ko ang buhok niya bago nakangiting tinalikuran siya. Marami mga nurse at mga babaeng nakatingin sa paglalakad ko. Ang iba'y napapalingon at namumula kapag nakakasalubong ko ng tingin. Walang nakapagtataka. Miller jeans. Miss, kailangan niyo na pong bumalik sa room ninyo. Kasi po ay painit na ng painit ang sikat ng araw. No, dito lang ako. Mas gusto ko na lang mamatay sa sikat ng araw. Napatigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang usapan ng isang nurse at isang babaeng nasa wheelchair na hindi nakapagtatakang pasyente. Nasa garden sila na ilang hakbang lang sa kinatatayuan ko. May iba ring mga pasyenteng nandoon pero kadalasan ay nagsisibalikan na sa loob dahil mainit na nga naman talaga ang sikat ng araw. Gusto mong maging vampire? Pabirong sabat ko kaya napalingon sila sa akin. Ngumiti ako at naglakad palapit sa kanila. Tama ang nurse mo. Mainit ang sikat ng araw. Hindi na healthy. Nahihiyang ngumiti sa akin yung nurse habang ang babaeng pasyente ay nakataas ang kilay na nakatingin sa akin. Do I know you? Mataray niyang tanong. Maybe no. But I can introduce myself, Miss Beautiful. Yumuko ako at naglahad ng kamay. Fifth. Pagpapakilala ko, mas lalong tumaas ang kilay niya at inirapan ako. Ipasok mo na nga ako sa loob. Asik nito sa nurse niya. Hindi man lang niya tinanggap ang pakikipagkamay ko. Hindi naman ako na-offend. Okay, sagot ng nurse. Akmang itutulak na nitong wheelchair ng pigilan ko. Ako na lang. Nag-aalangan pa ito sa una pero sa huli tumango. What the hell? Ipagkakatiwala mo ko sa lalaking yan? Are you stupid? Sigaw niya. Sabay kaming napangiwi ng nurse. Don't worry, sasama naman siya pabalik sa room mo. Gusto lang kitang tulungan. Paliwanag ko. Sa uli wala itong nagawa sa kabila ng pagtataray. Tulad ng sabi ko ay sumama sa amin ang nurse sa pagbalik sa kanya sa kwarto niya. Ito ang gawain ko kapag napapadbad ako sa kahit na anong ospital, kapag vacant time ko at wala akong masyadong ginagawa. Nakakagaan kasi na loob na makatulong sa mga tao lumalaban para mabuhay. Oh, nandito na tayo, Tanya. Sabi ko, pagkatapat namin sa kwarto na itinuro ng nurse. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kunot noon tumingala siya sa akin at baka sa mukha niyang hindi niya nagustuhan na alam ko ang pangalan niya. Itinuro ko ang pinto. I just read it. May nakapost doon na pangalan sa may pinto at room number. Tanya Cortez, room 135. Pumaling ito sa nurse niya at pinandilatan nito. Ipasok mo na nga ako at huwag mo ipapasa sa ibang trabaho mo. May diin ang bawat bigkas niya ng mga salita. Ipinagkibit-balikat ko na lang nang tuluyan na silang pumasok at ako'y naiwan sa labas. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon ang ugali niya. Dahil siguro sa pinagdadaanan niya kaya hindi ko na sinubukang pilitin siya. Though hindi naman bago sa akin na makasalamuha ang katulad niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa buong ospital para pansamantalang malibang para matanggal ang inip sa paghihintay kay Seven. Wala akong dalang sasakyan at hindi ako madalas magdala dahil kung saan-saan lang ako napapadpad. Napakunot ang noo ko na makatanggap ng message sa bunso kong kapatid nang pabalik na ako sa parking lot. From bunso. Kuya, matatagalan pa ako. You can use my car if you want. Agad ako nag-reply. Hihintay na lang kita. Muling tumunog ang cellphone ko dahil sa reply niya. You can wait me an hour or two?
Napangiwi ako. Kung maghihintay ako ng 1 oras o 2, baka mamatay na ako sa pagkabagot dito. Ayos sana kung out na nung nurse na natipuhan ko kanina para malibang ako. Pero mamaya pang gabi siguro iyon. Well, if that's the case, magko-commute na lang ako papunta sa opisina ni Kuya Third. Hindi ko na gagamitin ng kotse mo para may gamitin ka papunta sa ospital mo. Nang mag-reply siya ng okay, ay nagpa siya na akong pumara ng taxi at pumunta sa pinakamalapit na train station. Marunong naman ako mag-commute. Sa pinakamalapit na train station, pre. Tugon ko kay manong driver nang makapara ng taxi. Sige ho. Mabilis naman ako nakasakay sa MRT pero dahil tulad ng palaging senaryo ay nagsisiksikan ng mga pasahero at wala akong maupuan kaya mas pinili ko na lang na tumayo. Sari-sari ang amoy ng mga tao kahit umaga pa lang at patibayan ng sikmura para hindi masuka. Palihim kong iniharang ang braso ko sa harapan ng zipper ko dahil bumubunggo doon ang puweta ng babaeng nasa unahan ko. Nagigit-git siya ng mga sumasakay kaya mas lalo siyang napapalapit sa akin na ilang ulit kong ikinamura sa isip. Pinagpapawisan ako dahil sa init sa loob. Mas lalong nagtulakan dahil sa mas lalo pang pagdagsa ng mga pasahero. Shit! Hindi ko na napigilang isa tinig ang malutong na pagmumura nang ma-out of balance ako at wala akong makapitan para manatiling makatayo. Diyos ko, patawarin niyo po sana ang kanyang kapangasan. Dinig kong hysterical nang nasa likod ko na siyang natumbahan ko rin. Nilungon ko iyon at nagsita asa ng mga balahibo ko ng mamukaan ng babaeng nadaganan ko patalikod. Si Sister Eunice. Nakasuot siya ng pangmadring kasuotan na balot buong katawan habang nakaupo. Kahit na mukha lang ang kita ay kilalang kilala ko. Nanlalaki ang mga mata niya at nag-sign of the cross habang ang mga tingin ay nasa harapan niya. Napasunod ang tingin ko doon at para akong napasong agad na inilayo ang palad ko na nakadiin sa bagay na nasa pagitan ng mga hita niya. Balot siya pero ramdam ko ang bagay na iyon. Oh God, have mercy on me. Nausal ko. Langiya, pati madre naman niya ko. Nangilabot ako napatingin sa palad ko habang umuusal ng dasal para sa kapatawaran ng nagawa ko. Iwas ang tingin ko sa babaeng kaharap ko ngayon. Hindi ko magawan tumingin ng diretso sa kanya dahil pakiramdam ko ako na ang pinakamakasalanang tao sa buong mundo. I'm not guilty for what I've done dahil alam kong aksidente yun nangyari sa train. Pero ang isiping isang babaeng nagbabalak na maging madre, ang nabastos ko ay nakapanghihina. Nagkatinginan kami pero sabay din kami nag-iwas ng tingin. Pakiramdam ko kahit na magbuhos ako ng holy water sa katawan ay hindi mawawala ang kasalanan ko. Tumikim ako para pawiin ang awkward atmosphere na nangingibabaw sa pagitan namin dalawa. Nandito kami ngayon sa isang maliit na cafe na una ko nakita nang makalabas kami pareho sa train station. Napagpasyahan ko siyang imbitahin dito para makausap dahil alam kong hindi na dapat patagalin pa. Hindi ko alam kung paano makikitungo sa mga banal na tao, kaya para akong teenager ngayon na natutorpe sa crush niya. My goodness, ni pati init ng katawan ko'y tiklop kapag napapasadahan ko ng tingin ang suot niya. Though kahit balot na balot ito ay kitang-kita ko pa rin ang malalaking hulma ng kanyang hinaharap. Ilang ulit akong umiling. Pilit ang ngiting ibinalik ko ang tingin sa kanya. Magkaharap kaming dalawa ngayon at pati ito ay alam kong hindi pa mapakali base sa pagkurot-kurot nito sa mga daliri na nasa ibabaw ng mesa. Gusto kitang makausap tungkol sa perang ibinayad ko sa bidding. Panimula ko at bahagya kong inayos ang collar ng suot kong polo. Tumikim ako at inayos ang pagkakaupo. Bakit ba ako maiilang sa kanya? Ako si Fifth Miller. Naiilang sa isang babae? Never. Never, never. Hindi dapat ako nagpapakita ng ganoon dahil pagyurak iyon sa pagkatao ko. Ako pa naman ang pinakagwapo sa aming magkakapatid at kahihiyan sa lahi namin kapag makaramdam kami ng ilang sa mga babae. Sila dapat ang ma-intimidate sa amin. Sila dapat ang lumuluhod sa amin lalo na sa akin na pinakagwapo sa lahat ng mga Miller. Alam na lahat na ang lahi namin ang tinatawag na God's gift to woman. Tungkol doon, babayaran naman kita pero gusto ko sana humingi ng kahit konting palugit. Nakayoko pa rin ito at hindi makatingin ng diretso sa akin. Ganyan nga ko. Dapat siya ang mailang, hindi ikaw. Remember, Miller ka kaya huwag mo ipahiya ang lahi mo. What do you mean? Hindi mo maisasauli agad sa akin ng pera? Hindi ko mapigilang pagtaasan siya ng perpekto kong kilay. Actually, lahat naman sa akin perpekto at given na iyon. Small thing kumbaga. Look, hindi naman sa minamadali kita. Actually, kahit hindi mo na iyon bayaran dahil mayaman naman ako.
Sa sobrang yaman ko nga kahit banggitin mo lang ang pangalan ko sa kahit nasaang mo, ay manginginig agad sila sa takot. What? Wala naman akong dahilan na magwaldas ng 1,000,000 kung wala akong makukuha benefits. Kitang-kita ko ang pagkagat niya sa pulang-pula niyang mga labi. Ilang ulit akong napalunok habang hinihiling na sana'y ako ang kumakagat noon. Shit, napamura ako dahil nabubuhay na naman ang pagnanasa ko sa kanya tulad ng una ko siyang makitang nagsasayaw. Ano ka ba naman, Singko? Nakapangmadre na at lahat, tinatayuan ka pa rin. Pasensya na. Nagastos ko na kasi ang pera sa isang napaka-importanteng bagay. Bagamat hindi ko na isa katuparan ng napagkasunduan. Mahinhing sagot niya. Napasentido ako at pilit ko pa rin inginiti ang perpekto kong mga labi dahilan para lumitaw ang perpekto kong mapuputing ngipin. What now? Mas lalo nitong iniyuko ang ulo. Hindi ko na nga nakikita ang muka, mas lalo pang yumuko, kaya mas lalong naitago ang kagandahan niya. Kung nanaisin mo, maaari kong ituloy ang napagkasunduan. Na tayo ay... Sabay kaming napasign of the cross. Kahit hindi niya pa natatapos na sasabihin niyang alam kong labag na labag sa kanyang loob. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Nausal ko. Hindi ko masikmura ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko kayang makapagsak sa kanya habang nakasuot siya ng pangmadre. Papapadasal ako ng ama namin nang wala sa oras. Napabuntong hininga ako at pinilit ang sarili na makipag-usap sa kanya. Tinatayuan talaga ako ng balahibo dahil sa suot niya. Pakiramdam ko Halloween kapag naiisip ko ang pagkabanal niya. Ayokong pilitin ka sa bagay na iyon dahil alam kong labag iyon sa loob mo. I can't force someone to have sex with me, cause I respect women. Bullshit! Napapa-English ako. Napahilamos ako sa mukha ko. Nalalaki ang mga mata nitong sa wakas ay tumingin sa akin. Patawarin ka naman ng Diyos. Napakadumi ng mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Nagigimbal ang reaksyon niya habang tutup ang mapupulang labi. Nanggigigil ako napakagat labi. Sarap mong kurtin sa dibdib. Nasabi ko. Shit. Panay ang tahimik kong pagmumura sa sarili dahil naisatinig ang mga salitang sanay sa isip ko lang. Napakamot na lang ako sa bato ko at hindi na ako nagtaka ng mas lalong manlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, napakabastos na yung bunganga. Anya, dali-dali itong may hinugot sa bulsa ng kasuotan. Kinilabutan ako nang naglabas siya ng isang rosary. Kulang na lang itakasan ako ng dugo sa buong katawan nang abutin niya ang isa kong kamay at ipinatong iyon doon. Hinintay ko na lang na biglang magliyab ang buo kong katawan. Nang lumipas ang ilang minuto na hindi naman ako nasunog ay nakahinga ko ng maluwag. Gamitin mo ito at magdasal ka araw-araw upang umalis sa iyong katawan ng masamang espiritu na nag-uudyok sa iyo na magsalita ng mga makakasalanan. Payo niya. Dahil sa pagkataranta ay wala sa sariling agad kong isinalit sa bulsa ko ang bigay niyang rosaryo. Mabilis kong ininom ang isang baso ng tubig na sa harapan ko. Napatingin ako sa kanya at natigilan na makita ko ang masuyo niyang ngiti sa mga labi. Napakurap-kurap ako dahil sa sobrang ganda niya. Walang maipipinta sa sobrang perpekto ng muka. Simula sa mga namumungay na mga mata, maliit ngunit matangos na ilong, papupulang labi at mamula-mulang mga pisngi. Mahahaba rin ang itim na mga pilik mata. Naubos na ang pera kaya tumihingi ako ng palugit para makahanap ng ibang paraan para mabayaran ka. Kahit ang boss nito ay parang nagduduyan ng sanggol sa sobrang lamyos. 1,000,000? Paano naubos agad? Tanong ko nang makabawi sa pagkatulala sa malaanghel niyang muka. Ang kanina'y purong ngiti nito ay nabahira ng lungkot. Ginastos ko sa isang napaka-importanteng bagay. Sagot niya at dahil mukhang wala talaga siyang balak na magkwento ay hindi na ako nagtanong. Kung hihintayin kitang mag-ipon, ay tiyak aabutin ka ng ilang taon. Napayo ko ito dahil sa sinabi ko. Napabuntong hininga na lang ako. Anong pwede mong maibigay sa akin bukod sa katawan mo? Nagtaas itong muli ng tingin at bakas ang kaguluhan sa mga mata. Bukod sa katawan ko? Tubango ako. Yup. You know, I can't have sex with you, so what can you offer? Wala. Nahihiyang sagot niya. Tumayo na ako bago dinukot ang cellphone sa bulsa ko at inalahad sa kanya. Ibigay mo sa akin ang number mo at tatawagan kita kapag nakaisip na ako kung paano kita masisingil. Ilang minuto niya namang tinitigan ang cellphone ko bago napipilitang inabot at inilagay ang number niya. Dapat kapag tinawagan kita, available ka. Ngunit, agad kong itinaas ang palad ko para patigilin siya sa pagsasalita. Huwag ka na magsalita. Dudugo ang ilong ko sa lalim mong managalog. Nagmano ako sa kanya bago ako tuluyang umalis sa lugar.
Nailing akong nasapo ang pagkalalaki ko at napamura na lang ng maramdamang buhay na buhay iyon at mas tirik pa kaysa sa sikat ng araw. Madalas talaga ako mapahamak dahil sa kahiligan ko. Hindi mapigilan ni Eunice ang mapahugot ng malalim na hininga habang naglalaro sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ng binatang Miller. Ngayon lamang siya nakatagpo ng ganoong lalaki dahil hindi naman talaga siya madalas makihalubilo sa mga adan. Bawal iyon sa kinalakhan niyang kapaligiran. Napakabastos ng binata ngunit hindi niya madadaya ang sarili dahil sa kabila ng pagiging madumi ng mga salitang lumalabas sa bibig nito ay humahanga siya sa angking kakisigan at kagwapuhan ni Fifth. Ibang-iba ito sa mga lalaking nakikita niya kapag dumadalaw sila sa iba't ibang simbahan o nagkakaroon ng pagdiriwang ang kanilang kumbento. Sa isang tingin pa lang ay masasabing nabibilang ito sa mga taong marangya ang buhay at humihiga sa pera. Nakakahalina rin ang pagiging matikas ng katawan nito. Ang paghapit ng suot na kamiseta sa malapad nitong dibdib, pati na ang pantalon na perpektong ipinakita ang hulma ng mga hita. Hindi rin matatawaran ang kagwapuhan nito na kapag ngumiti matutulala ka na lamang. Perpektong-perpekto ang makinis nitong muka. Natural na namumula ang pisngi na tila kapag kinurot ay madaling masugatan dahil sa sobrang lambot. Matangos ang aristokratong ilong at namumula ang mga maninipis na labi. Patawarin niyo po ako, Panginoon, dahil pinupuri ko ang isang adan. Alam ko pong mali iyon, gayong hindi ko ito kasintahan o asawa. Piping usal niya. Ilang ulit na ba siyang humingi ng kapatawaran ukol sa bagay na iyon? Simula na mag-cruise ang landas nila ng binata. Hindi na niya mabilang dahil kusa na lamang itong lilitaw sa kanyang isipan, lalo na ang nakangiti nitong muka. Ayos ka lang ba, iha? Pilit siyang ngumiti dahil sa tanong ni Sister Monica na siyang tumayong ina niya mula nang pumasok siya sa kumbento sa murang edad. Hindi ko lang po mapigilan na isipin kung ano ng kalagayan ni ate. Anya, totoo iyon dahil kahit madalas sumagi sa kanyang isipan ng binata, ay mas lamang sa kanyang isipan ang kalagayan ng nakatatandang kapatid. Sabi mo'y nakagawa ka na ng paraan para sa kanyang operasyon. Hindi ba't iyon nga ang dahilan kung bakit nagpaalam ka sa aking lalabas muna pansamantala sa kumbento? Masuyong tanong nito habang inaayos ang telang nakabalot sa kanyang ulo. Nagawan ko na po ng paraan ng pera para sa kanyang operasyon, ngunit hindi ko pa po alam kung pumayag po siya. Ayaw na po ng ate na mabuhay kaya't kahit may pera na, nangangamba pa rin po ako para sa kaligtasan niya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pera para sa operasyon ng kanyang ate ang dahilan kung bakit napilitan siyang magsayaw na tila hubad. Kahit nalabag iyon sa prinsipyong meron siya simula pagkabata, ito ang dahilan kung bakit may malaking utang siya ngayon sa binatang Miller. Galit sa kanya ang kapatid at ayaw na ayaw nito lumalapit siya dito. Kaya ang kaibigan na lang nito ang pinagkatiwalaan niyang kukumbinsi na magpa-opera ito. Hindi rin biro ang 1,000,000 kaya ipinanalangin niya na sana'y magbago ang isip nito, na sana'y gustuhin nitong magpa-opera. Ipasa Diyos na lamang natin na maging tama ang kanyang pagpapasya. Halina tayo manalangin para sa kabubuti ng iyong kapatid. Nakangiting tugon ng kausap. Nagpatianod siya nang iginiya siya nito papasok sa simbahan. Mabilis na gumaan ang kanyang kalooban nang mapatingin sa altar. Simula pagkabata ay yun na ang nagpapagaan sa kanyang kalooban kapag may problema siyang iniisip. Ang simbahan na nagiging takbuhan niya kapag pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko mula sa pagsubok ng buhay. Bata pa lang ay tinatawag na siya ng langit upang paglingkuran ang Diyos, kaya't na magkaroon siya ng pagkakataon ay hindi na niya iyon pinalagpas pa. Lumuhod sila sa harap ng altar at nagsimulang magdasal. Panginoon, nandito po ako muli sa inyong harapan upang manalangin. Sobra-sobra po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob sa akin at sa mga taong nakapalibot sa akin. Malaki po ang aking pasasalamat sa lahat-lahat. Sa kabila po ng lahat ay hindi niyo ako tinalikuran kahit dumating sa puntong nawalan ako ng tila pagmamahal niyo sa akin bilang anak. Ipinanalangin ko po na sana'y hindi rin kayo magsawa sa pag-intindi sa aking kapatid. Nawa ibigyan niyo siya ng magandang kalooban at pag-iisip na hindi sayangin ang kanyang buhay. Buong puso ko pong ipinagkakaloob sa inyo ang kanyang kaligtasan. Mahal na mahal ko pong aking kapatid tulad ng kung paano ko kayo mahalin. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Nangidilat ko ang aking mga mata ay napatitig lamang ako sa altar, sa ilaw na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Masuyo ako napangiti habang pinagmamasdan ng lugar kung saan nakilala ko siya. Kung saan ako namulat na sa lahat ng parte ng ating buhay dapat ay bigyan natin siya ng puwang doon. Dahil ang pagmamahal na kasama siya ay hindi basta natitibag ng kahit na anong klase ng pagsubok. Gumaan ang kanyang loob sa simpleng pagtingin lamang sa paligid. Malaking bagay talaga ang araw-araw niyang pagpunta dito dahil tila may mahikam pumapawi sa bigat ng kanyang pakiramdam. Ayos ka na ba, Iha? Muling tanong ni Sister Monica nang palabas na sila ng simbahan. Nakangiti siyang tumango. Opo, palaging siya naman po ang nagpapagaan ng aking damdamin. Huwag na huwag mong kakalimutan palagi ang pasasalamat. Bili nito. Opo. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Ngunit ang ngiti niya ay nahaluan ng kaguluhan dahil tila nagporma ang ulap at nakikita niya doon ang nakangiting muka ng binatang Miller. Fifth person over voice. Nasaan sa 5? Ilang ulit ako napalunok nang marinig ang boses ni Mommy. Kagigising ko lamang kahit medyo tanghali na dahil napuyat ako sa pinuntahan naming party. Napapakamot sa batok na dahan-dahan ako naglakad papuntang dining. Tumikim ako pagkarating ko doon dahilan para mapatingin sa akin ng lahat. Nasa hapag na sina Mommy at Daddy, pati na rin ang mga kapatid kong wala pang pamilya na handa ng kumain ng agahan. Agad na sumilay ang mga ngisi sa mga gunggong kong kapatid. Napapasipol pa sa sais. Nasa hapag tayo. Halos sabay kaming nagpigil ng tawa ni Seven nang sapukin ni Mommy sa sais. Wala itong nagawa kundi sumimangot na lang. Karma. Bulong ko pagkadaan ko sa pwesto niya. Dahan-dahan akong pumunta sa pwesto ko habang ramdam ko ang matatalim na tingin ni Mommy, samantalang si Daddy ay ngingisi-ngising nagsimulang kumain. 5. Malumanay ngunit puno ng diin na bigkas ng aking ina. Para akong binuhusan ng mainit na tubig na agad na napatuwid ng upo at tumingin sa kanya. Lagot na naman ako nito. Yes, Mom? Sadya kong pinapungay ang mga mata ko para magpaawa. Ngunit pagbato ng kutsara ang natanggap ko. Tinamaan ako sa ulo. Napasimangot ako dahil dinig na dinig ko ang pagpipigil ng tawa ng dalawa kong kapatid. Mabuti na lang at wala dito si Kuya First, Kuya Second, Kuya Third at Fourth dahil may sarili-sarili ng mga pamilya. Kundi, puro kantsaw ang abot ko. Ano itong naririnig ko na halos sakutin mo na lahat ng babaeng nakakasalamuhan sa bar? Mataray na tumikwas ang kilay niya kaya nagsimula na akong pagpawisan ng malapot. Galitin mo na ang lahat, wag lang ang ina kong tinalo ang tigre sa sobrang tapang. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Di naman po sa ganoon mo. Sige, magsinungaling ka, tatamaan ka sa akin. Maangas niyang pagputol sa dapat ay sasabihin ko. Mom, sila naman po kasi dumalapit sa akin. Napipilit ang pag-amin ko. Mom, lalaki lang ako eh. Bukod sa napakagwapo ko, marupok din ako sa mga babae. Napaigik ako dahil sa pagpingot niya sa tenga ko. Hindi yun rason para paglaruan mo mga babae. Diyos ko kung bata ka. Hindi na ako magtataka na isang araw ay may pupunta dito sa bahay natin at sasabing nabuntis mo. Mabuti na nga yun na makabuntis ka nang matigil ka na. Hala, at kapag ako'y nainis sa'yo, mag-uutos ako ng babae na pikutin ka nang makita mo yung hinahanap mo. Walang humpay niyang sermon. Napatingin ako kay Daddy para humingi ng saklolo pero ang magaling kong ama ay yukong-yuko habang kumakain. Kulang na lang ay mapagkamalang may stiff neck. Aray ko po mo. Bakit kasi sa lahat ng mamanahin mo sa iyong ama ay ang pagiging malandot babaero pa? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Kung nag-aasawa ka na kaya ngayon, baka matuwa pa ako sa bata ka. Patuloy pa rin sa pagmimisa si Mommy habang ako'y hindi na alam ang gagawin para patigilin siya. Siguradong kahit abutin ulit kami ng umagay hinding-hindi siya matatapos sa mga sinasabi niya. Pati nakaraan ay isasali niya. Hindi naman po talaga ako nagbababae. Minsan lang. Palusot ko at laking pasasalamat ko nang bitawan niya ang tenga ko sa wakas. Sabay na umubos sina 6 at 7 dahil sa sinabi ko. Itong mga kumag na ito'y imbis na tulungan ako'y nanlalaglag. Minsan? Pero nakikita ka halos sa lahat ng motel at hotel dito sa syudad? My goodness. Ipinagdarasal ko talaga na hindi ka makapulot ng sakit dahil dyan sa pagiging maharot mo. Napapapaypay siya sa sarili habang nakapamewang sa harapan namin lahat. Pero pinakamalapit sa akin. Palagi mo naman sigurong sinusunod ang bilin ko, anak?
Sa wakas ay sabat ni Daddy. Napangisi ako at mabilis na tumango. Yes, Dad. At anong bilin yun, Aber? Mataray na tanong ng mahal kong ina. Palagi magdala ng kapote kapag susugod sa putukan. I said proudly at dahil doon ay nalipat kay Daddy ang inis ni Mommy. Kung ano-ano itinuturo mo sa mga anak mo. Tingnan mo yung panlima mo ngayon. Sakit sa ulo. Dahil mas mabilis pang magpalit ng babae kaysa maligo. Napapangawi si Daddy dahil sa pagpingot sa kanya ni Mommy. Horn, hindi naman sa kinukonsente ko. Ouch! Daing niya. Hindi mo kinukonsente? Iyan ang tawag mo sa ginagawa mo. Palibhasa, ganyan-ganyan ka rin ng kabataan natin. Napakahilig mo. Nagkatinginan kaming tatlo na nasa is at sabay-sabay na natawa dahil sa hindi maipintang mukha ni Daddy habang sinusubukang pakalmahin si Mommy. Hindi talaga siya basta-basta mapapatigil sa panenermon kapag nasimulan, kaya ayaw na ayaw ko nasasagad ang pasensya niya. Ngunit ngayon, mukhang nasagad talaga.